Mukhang magiging madugo yung hearing. Yan. Si Senator Villanueva ang nag-expose kay Saldico sa SunWest at Chacha back to 2024 kaya ginigipit siya ngayon. Wala naman pong problema na ginigipit eh. Alam po natin na ginigipit sila. Ginipit din naman po si Jinggoy. Yun, alam niyo yung ibig ko sabihin. Talagang ganun, mamimili po kayo. Hindi po pwede na gusto ninyo na suportahan pa rin siya ng mga tao kahit na kumampi na siya ron sa kabila. Isa lang naman ang tanong namin dyan eh. Eto po, kaya namin, hindi po yung impeachment, wala po kaming ano na riyan. Mahirapan sila sa mga abogado ni BP Sara sa impeachment. Yung pong flood control na ayaw po nila mag-imbestiga talaga. Boss, bakit mo nasabi na mag-conduct si Erwin Tulfo ng Blue Ribbon? Siya na ba ang legit committee chair? Kailan nangyari? Kasi po, sa kasalukuyan, dalawa po yung Blue Ribbon chairman, di ba? Yung isa, legit. Yung isa nagpapanggap. Ibig ko sabihin, bagamat ang kinikilala natin so far, yung Blue Ribbon ni Pia Cayetano tsaka ni Marcoleta, nagpapakilala siyang Blue Ribbon chairman, yun na nga eh. Nagpapakilala siyang Blue Ribbon chairman, wala naman siyang nakatakdang investigasyon na itinatakda. O, di ba? Pangalawa na kay Marcoleta siya, asan na? Yung susunod. Wala nang susunod. Dahil yung pinag-usapan nila nung nakarang hearing, ang pinag-usapan nila ay sinungaling yung 18 Marines. O ano na. Tapos hindi dadalo sila Martin. Wala na. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Hindi kasi bukal sa puso yung pag-iimbestiga talaga nila. Ang gusto nila, iligtas yung mga tinuturo ng mga 18 Marines. Kaya yung 18 Marines ang ginawang sinungaling. Sabi po daw, i-issuean daw ng warrant si Senator Robin. Di issuean nila ng issuean. Pati ba naman yung wala na talaga tayong ano rito, korte tayo. Kung ayaw pa rin umaksyon ng ng Supreme Court, issue na ng warrant yung ICC. Alam nyo Supreme Court, hindi kayo nababastusan. Wala nang kinikilalang korte. Huli na lang ng huli. Magkusa na kayo, wag na kayo maghintay ng good eves. Boss Buds, si Marcoleta kunwari ang lilipat sa majority para maging chairman uli sa BRC. Ano sa tingin mo? Sabi ko nga sa kanila eh. Di ba? Ang itira lang sa Cayetano yung BRC. Okay na ako eh. Yun lang naman importante dyan eh. Ang point dito, ladlaran na ang katiwalian. Wala tayong ginagawa. Puro tayo ebas sa susunod. Huhudas, bakit di natin idaan sa rally? Bagamat naniniwala ako sa Cayetano team pero nakakaurat na. Tama naman po yun. Wala naman po, karapatan naman po ng mga tao na mag-rally. Kami po nagra-rally. Kaya lang pag napunta po kayo sa rally, makikita nyo po. Ang rally po, paglalabas po ng kasi yung panawagan nyo, akala nyo pag nagpunta na rally, mapapalitan ng presidente. Hindi po. Ang pagrarally po ay isang paraan ng paglalabas ng mga sama ng loob. Makakasigaw kayo doon. Punta po kayo sa rally. Talagang okay po yan. Karapatan po ng mga Pilipino yan na mag-rally. Makikita nyo po yung gusto nyong malaman pag kayo mismo yung umaattend doon sa mga rally. Sir Baz, di na makatulog mga Malayta Group, tuloy ng Blue Ribbon sa 16. Ayan. Sindikatong gobyernong ito. Boss Baz, unbailable ba ang kaso ni Judas Villanueva? Oo, parang kay Jinggoy. Yung mga kaso nila, panay non-bailable yan. Kasi 50 million
50 million pataas, non-bailable na yan. Ombudsman, NBI, High General na pulis at sundalo, nabili at natakot na. Supreme Court halata nabili or natakot na din nila. Ayaw na makialam. Malamang pati Comelec sigurado mabibili din. Hay, katakot na. Laban lang po ng laban. Kasi po pag sumuko tayo, sabihin natin, nabili na yan lahat, wag na tayo. Lalo po silang mamamayagpag. Laban lang po. Nakakasama ng loob, ang lakas. Ang laki, as in laki ng tax, pero wala naman lang nangyayari. O, di ba? Yun nga po eh. Huwag po kayong tama po yan. Napoprostrate tayo, pero pagkatapos pong ma-prostrate, pag natulog tayo, ito lang po ang maganda sa atin. Nakakasama ng loob, napoprostrate tayo, normal po yan. Pero at the end of the day, dahil tayo po'y nagtatrabaho, at the end of the day, matutulog tayo ng walang alalahanin. Hindi po katulad nila. Nakita nyo na ba yung mga itsura nila? Yung mga pinagbibintangang mga magnanakaw, ang laki na po ng mga ipinayat. Si Chis Escudero, grabe na. Ang laki na intinanda. Ano ang next move, Sir Badong, sa palagay mo? Ano ba next move na sinasabi natin? Tuloy-tuloy lang po ang laban. Hindi po yan step. Laban lang po ng laban. Pag may nanawagan na rally, gusto nyo sumama, sama lang po kayo. Kasi kaming supporter, yung sumusuporta talaga kay BP Sara, naniniwala po kami na si BP Sara lang po yung makakalutas ng ating problema. Kung hindi man si BP Sara, kung talagang na-convict nila si BP Sara at hindi na pwedeng tumakbo, si Baste. Kasi yung paglilingkod lang ng mga Duterte lang po yung may kakayahang labanan lahat ng mga yan eh. Yung iba po kasi, na-compromise nila sila eh. Sila Leni Robredo, kakampi na ngayon. Yung mga Dilawan kakamping, pati yung mga Makabayan Black. Kaya yung next boom na sinasabi nyo, hindi po yan, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po yung pagsuporta sa mga Duterte, tuloy-tuloy po yung pag-expose sa mga pagnanakaw. Hanap po kayo ng paraan para kayo makatulong. Gusto ng mga tao ng buhaya, di bale. Wala po yung one time, big time, hindi po yan. Alam nyo po ba, ito bigyan ko kayo ng eksaktong halimbawa. 1983 namatay si Ninoy. Nagsimula na noon yung mga rally, maliliit muna rally. Sisimula na kasi martial law eh, di ba? Sisimula na yung mga papatsi-patsing mga rally. Kailan po nagkaroon ng people power? 1986, hindi po kagad-kagad yan, di ba? Baka po kasi ngayon eh, marami pong umaatin ng rally through internet. Pati po rally natin na umaatin po naman ng rally sa internet. Namumulat tayo lahat sa mga nagaganap sa bayan kahit na hindi binabalita ng mga hindi bayarang media. Dahil sa mga vlogger na nagsasabi ng katotohanan. Kaya tuloy-tuloy lang po to. Tuloy-tuloy yung laban. Ingay lang. Gumagawa sa part namin, expose lang ng expose. Sinasagot namin yung mga binabato nilang mga kamalian. Laban lang Badong, tama ka, mag-ingay lang tayo. Tama si BP, wag agawin ang pwesto ngayon kasi lubog ang Pinas. Hirap magsimula dyan. Hindi lang yun. Kunwari mamuno si BP Sara ng ganyan.
papahuli na yan. Kung yung gawa-gawang kaso, nakasuhan siya, eh. Yan pa kaya makita siya na siya yung namumuno ng rally-rally. Tinanong si Claire kung sino isasama niya sa heaven, ay si BBM daw. Paano naman si Lisa papunta sa hell? O kung talagang sinabi niya na isasama niya sa heaven si BBM, sana ngayon na. Boss, may napanood ako. Nila Captain Valeros. Bakit gusto nila na magsalita si Sara? Kasi paano daw sila makakasuporta kung hindi lalabas si BP pati mga pulis, pwede na rin naman daw bumaliktad. Alam niyo po, tsorya lang nila yan, na pag nanawagan si BP Sara na mag-EDSA, sasama lahat ng mga kapulisan, mga kasundaluhan. Tsorya lang po nila yan, eh. Sa dalawa pong pag-aralan niyo po yung dalawang naganap na people power. Ano po yung mga meron dun? Oh, mga nahati po yung mga oligarko. May mga oligarko sa panahon ng EDSA 1, may mga oligarko na kakampi si Marcos, may mga oligarko na kakampi si Cory. Kaya hati ang oligarko. Oh. Hati rin po yung militar. Mga hindi po simple. Biruin mo, Secretary of Defense o Ministry of Defense noon si Enrile lumaban kay Marcos. Tapos si Assistant Chief of Staff si Tabaco. Pero yung assistant ka ng Chief of Staff tapos bumaliktad ka. Yun po yung mga wala ngayon. Kaya hindi po, sa kay Erap din, ganun din. May mga bumaliktad din po, may mga oligarko, kumampi. Erap resign. Lalo na Makati Business Club. Naroon ako nung Erap resign. Kasi sabi ko, hindi ko na nakita yung EDSA 1. Kinakailangan masaksihan ko naman yung EDSA 2. So naroon ako sa EDSA 2 eh. Nakita ko rin yung mga munyaman ng Makati, mga Ayala, mga oligarko ng mga Makati. Wala nun eh. Maraming kulang na makikita nyo sa People Power 1, tapos sa People Power 2, bumaliktad mismo yung AFP chief na si General, kalimutan ko na pangalan. Reyes ba? Yung nagpatiwakal. Sa parehong EDSA 1 at EDSA 2, meron pong nahati po yung oligarko, nahati po yung militar, Angelo Reyes. Kaya hindi po obra na yung sasabihin nyo na si BP Sara lang eh. Dapat pinag-aaralan nyo yung kasaysayan. Ngayon, halimbawa po, nanawagan si BP Sara, tapos wala nagpunta sa EDSA. Huhulihin na siya. Nananawagan ka na i-aus yung Pangulo. Eto nga, mga walang kakwenta-kwenta eh. Mga walang kakwenta-kwenta kinaso sa kanya eh. Confidential fund, kung ano-ano, pwede siyang makasuhan, yan pa. Ayan yung ebidensya, nananawagan siya, patalsikin si Marcos. Hindi po ganyan ka, yan. Samantalang, number 1 siya sa lahat ng mga survey. Bakit naman, yan po, tignan nyo po yung sitwasyon. Hindi naman po, yung mga oligarko po,
takot po sila sa mga Duterte kasi nakita nila yung mga Duterte hindi nila kayang paikutin. Kaya nagkakaisa po. Nagkakaisa po yung mga Duterte, ay yung mga oligarko laban sa Duterte. Isa pa pala, nakakalimutan natin yung simbahang Katoliko. Si Cardinal Sin. Aasa tayo sa mga vlogger. Matagal na kami nananawagan pag may rally, punta tayo ng rally. Oh. Hindi natin kaya yung buong media kalaban natin. Kaya hindi po ano yan, maghantay na lang po kayo. Hindi naman natin sinasabi na wag mag-rally mga tao. Ang rally po ay isang karapatan ng mamamayan. Wag po kayong maghintay ng mga one time, big time. Wala po nun. Rally po yan ng go, 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 Kuya Badong. Kaya yung sinasabi nyo, akala nyo ganun lang po yung people power. Marami pong factor yan na wala ngayon, di natin nakikita ngayon. Bad Sampari bayad ng mga yan. Si Fabian Ber yun ang nagtaksil kay Marcos. Hindi po. Si Fabian Ber nga ang kakampi ni Marcos eh. Ang bumaliktad nga sila Tabaco. Pakape support kay Body Buds. Paano na kung ipakulong lahat ng mga vloggers? Hindi naman po nila siguro kayang ipakulong kami na magpapiyansa kami. Ba't naman? Fianceable naman din. Halimbawa, sampahan kami ng kahit na wala naman kami ninakaw, hindi naman kami nagkamal ng salapi. Sa pamamagitan lang ng pananalita, fianceable naman yun. Angelo Reyes Serbadong, correct. So pag nakita nyo po yung mga ganyang factor, yun po yun. May pag-asang manalo yung sinasabi nyong peopleware pa. Pero pag wala po yan, walang bumabaliktad na oligarko, alam nyo pa kung gaano ka-powerful yung mga oligarko. Walang bumabaliktad na militar, yan po yung ano pa rin yan. Talagang aasa ka talaga sa eleksyon. Pero napakalakas naman natin sa eleksyon, di ba? Bibihira po yung presidente na natatalo sa midterm election. Si BBM lang.